Ang unang gikawat ni Marcos Ang buayang kau ang atong gold reserves. sa idsa ngayon ay nasa Sige, mobitaw nang ni ako. ang buayang kau Actually, suko ko putang ina nila. nakita sa idsa ngayon ay nasa ko. Sige yan ang nagbaligya ang atong gold. Hantod karon gamay na lang kaayo. And yet, ingnan tamo, padoong na siya sa pagka-dictator. Padoong na siya dito, di na magbaling-baling. Og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold. Di man ni mo magbaligya. Pilay imong ngalin. Wala na. They not bother to answer. Ang buayang cowboy nakita sa idsa ngayon ay nasa Congress na. Yan o, nababasa nyo ba yan ha? Dito na po tayo sa isang post dito sa PTV. PTV, no? Ito yung post ng PTV. Medyo mabigat kasi ito. Nagpakilala na naman. Nagpakita na naman ito si ano na to. Itong naalala nyo ba yung pumuputak? Nung sinabi ni PRRD na may blanco sa Baykam. Aba, pumuputak! May pumuputak na rin. Patak! Oh, sunod-sunod yung dalawa. He's lying. Oh, Siblings better well, he's lying. Eto na naman ngayon dahil kung naalala nyo doon sa rally sa Cebu. Ooh, kita nyo yung rally sa Cebu? Ha? Doon, may pinasabog si matindi po ang pabala ni President Duterte. Ha? Alam nyo naman pag si President Duterte ang nagsasalita ay talagang integrity. Ha? May integrity at credibility. Mayroon. Hindi kagaya nito. Itong nagsasalita nito ay walang, alam nyo na, magaling lang to sa, alam nyo na, ano ibig sabihin. Ay ko nang sabihin dahil itong mga tono. So, just in, Executive Secretary Lucas Bersamin has stated, pumuputak, patak. As statement, President Ferdinand Marcos Jr. administration will continually uphold the Constitution and the rule of law in response to the former President Rodrigo Duterte's accusation that President is veering towards dictatorship. Bakit? Hindi ba? Ginugonggong nyo, ha? With trade former President Blislis o Blislis, pare-pareha lang ang tunada. Ganito din sintunado nung Baykam. Ganito din ang mga tema nitong mga dulbuking na ito. Statement in the same way that Filipinos are dismissive, batil, proud, lying, all that. Ayan, mga hoaxes daw. This hoax is another budol emerging. Sino bang budol? From the fake news factory. O talaga lang ha? Bersamin said, and we will take blocks who perceive ways of previous administration with the critics were jailed upon Trump of charges Brakel. Okay. Alam mo, ay ko nang basahin itong pinagsasabi nito kasi nakikita kasi ng mga tao sa mga ginagawa ninyo. Kung ang mga ginagawa nyo ay wala naman sa sinasabi nyo, hindi naman naniniwala ang tao sa inyo. Talagang ang integrity at ang credibility at ang prinsipyo, makikita po yan ng tao. Hindi po yan binibigay. Kusang nakikita ng yan tao at hindi namin nakikita sa inyo. Ito, pagtunayan ko sa inyo. Ito yung, yan, post ito ng PTV, no? 31 minutes ago. Tingnan natin yung reaction ng mga tao. 31 minutes ago. At mayroon itong 3,000 na reaction at mayroon 984 na comments. So tingnan natin yung reaction. O ayan o. O ayan. 3,600 yung tumawa. 582 yung nag-like. Tingnan pa natin yung iba. O 25 yung ayan. So yan po yung reaction sa statement nito ni Bersamin. O ha. Bersamin, sana makita nyo. O PTV4, ipakita nyo nga to doon sa amo nyo. Ha? Doon sa amo nyo, doon sa presidente nyo. Oh, ayan. Basta tayo ng mga comments ng mga tao. 1,100 yung comments dito. 1,000, oh. Nagbasi tayo. Oh. So, basahin natin itong una dito. Former President Duterte's warning against, ano yan? Creep. Authoritarianism is not baseless but rooted in his deep understanding of governance, law enforcement, and national security. His remarks are a reflection of genuine concerns for the Filipino people who have the right to be vigilant against any form of
overreach by those in power. O, naintindihan nyo ba yan? Naintindihan nyo ba yan? English yan. Hindi ko naintindihan yan. Pero, alam niyo yan, pag nagsisalita si FPRD, malupit ka, dapat talagang, kung nagbigay siya ng pabala, dapat talaga nating seryosuhin. Tandaan nyo yan. Mayroon itong 415 na likes reaction na yan, oh. O, yan pa yung mga reaction dito. At ito pa, huy, kayo yun, hindi ang aming tatay. O, kita nyo? O, magbasa kayo dito. Huy, magbasa kayo. Mga dulbuking, magbasa kayo dito. Like father, like son talaga, swapang sa kapangyarihan. O, mayroon to 61 na ano. Ito, binabasa lang natin yung mga comments dito. Ha? Binabasa. At isang ng mga nagsasalita dyan na puro pambubudol. Dulbuking talaga eh, dulbuking. Ha? O, fake news. Sino bang fake news ngayon? O, ito pa, kaya nyo magpahayag ng ganyang issue. Bakit di nyo sagutin ang status ng gold reserves ng Pinas? Ang BICAM na Blanco at PhilHealth. O, 179 yung may reaction dito. O, diba? Kita? Magbasa lang kayo dito sa comment ng maramdaman nyo. Kaya nga, masyado na kayong ano ngayon. Anong tawag sa ano ngayon? Yung paranoid. Paranoia. Di ko alam kung ano bang tamang term dyan. Yung ano, tamang hinala. Kaunti. Ganun agad, no? Guilty. Guilty na yung style nyo ngayon. Ang masaklap pa dyan, sa buwata na kayong paligid. Pati yung mga pati yung mga magproprotekta sa mga tao ay nagagamit na laban sa mga tao, laban sa mga kritiko. Kita nyo namang nangyayari ngayon. Kaya nga, sabi nga sa inyo, talagang ito na, nagpabala na si dating Presidente Duterte. Maghanda-handa na tayong mga Pilipino. Maghanda-handa na tayong mga Pilipino dahil nga, makinig. Tingnan nyo naman nangyari sa ating paligid ngayon. Mga bata nagsusugal na. Ha? Droga, dumadami na. Nagla-live na yung mga adik. Diba? Nagla-live na yung mga adik. O, ano, sabihin nyo pa na maganda yung gobyerno ngayon. Mga adik, o, nagla-live na. Hindi ka na makapaglakad sa gabi. Tanong ina mo. Nagoy, ang usak ka nasod, naanay pundo niya nga gold. Gold ba? Kana, munay iyang itubag, unsa man ang imong kwarta, papel malang na. Asa man ang balor, ana. Asa ang backup, ana. Mayong kadayon, niya ang among gold. Kaya namo, mupalit og asa mo negosyo. Kay naa may gold ug naay balor among kwarta. Ang putlag, wa na ko magbaling-baling ng ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat ka at daghang tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod matag og di na mo honor ana kay wa na nay value. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mubitaw nang ni ako. Actually, suko ko putang ina nila. Sige yan nagbaligya ang atong gold hantod karon gamay na lang kaayo. So saon lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Importante na kita na to, muni among mundo o muni balor among kwarta. Wala na kay kasigihan o baligya. Wa ta mahibaw pilay baligya o kanos muunay na kung putang inan diha nga wa ta mahibaw. Wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mo sultihan na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, ingnan tamo padoon na siya sa pagka-dictator. Padoon na siya dito, di na magbaling-baling og ingno nimo, hoy, hay naman tong among gold, di man nimo baligya, pilay imong halin. Wala na. They don't bother to answer and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisod na. Muna yun na, karong pilakad lang, mga pobre kita ni. Ako, nagpalit ako daan, usa ka dosin ng jockey nga. Kaya nga akong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni ana sa ang garter ni ana sa akong. Pobre na ko ta.